Nahuli nga kami ng pulis pagkatapos nakakita kami ng misteryosong braso dito sa haunted house na to. Sir! Tawagan yung mga nanay at tatay ninyo. Di talaga namin inaasahan na aabot sa ganito. Basta ang target lang namin mapuno ng gagamba etong posporo na to. Kung makikita nyo pre, umiilaw talaga etong mga gagamba na to. Akala talaga namin siswertehin na kami. Kasi kung makikita nyo pre, magkakasunod lang talaga halos etong mga gagamba na ito. Partida na, nasa stage 1 pa lang tayo. Pero napakadami na agad binigay sa atin etong kagubatan na ito. Kung makikita nyo pre, napakasolid talaga na etong mga gagamba na ito. Lalo na etong abuhan na to. At syempre di magpapatalo etong gagambang engkanto. Malapit na nga mag-alas 11 ng gabi nung nakarating kami sa taas netong bundok. Akala ko talaga dito na magsisimula yung swerte namin. Ang kaso, di ko alam kung anong tunog yung nakinig namin, pero sigurado ako, ibon yun. Tutuloy pa tayo dito? Maya-maya lang nagpakita na sa amin ito. Di kami sigurado kung anong klaseng ibon to. Pero sigurado kami na bulabog namin to. Tayo sa tuktok pre. Di kami sigurado kung anong klaseng ibon yun. Pero sabi ng tatay nung kaibigan namin, ikik daw yun. Mabuti na nga lang daw, di namin nabulabog dahil kung nagkataon, di na daw kami makakaabot sa stage 2. Pero bago tayo matapos sa stage 1, gusto ko muna magpasalamat sa inyo, pre. Kasi nga, 500,000 followers na tayo, pre. At di tayo makakapasok sa stage 2 na to kundi dahil sa inyo. Wala pala tong taas. Ang inaasahan nga namin may sahig yung itaas nito. Kaso pagpasok namin dito, napakasukal na pala ng loob nito. Aakit pa sana kami dito sa hagdan, kaso nga lang napakasukal na. Maya-maya lang ay may narinig yung kasama ko. Di ko sure dahil di ko nakinig, pero sabi niya, boses babae daw. Sa biro. Parang meron Parang meron tumili. Kaya nakapag-decide kami na umakit sa taas para sana silipin kung ano meron dito. Kaso nung nasa taas na kami, wala namang kahit ano dito. Pero nung ini-edit ko na tong video na to, dito ko lang napansin etong braso na to. Kung makikita nyo pre, wala kayong mapapansin na kahit ano dyan. Maliban na lang pre, pag napansin nyo yung sa may bandang hagdan. Di ko talaga alam kung braso to o isa lamang tong insekto. Ayoko din namang isipin na engkanto ito kasi nga pre, panlawin talaga ako. Kaya lang pre, di ko talaga inaasahan na may mas nakakapanlaw pa pala dito. Kasi paglabas namin sa bahay na ito, dito pa lamang papasok yung pangatlong stage. Ang masigabong pagsalubong ng mga tanod at mga pulis. Ba't hindi ka agad bumabas nung tinatawag ka? Hindi ko po alam eh. Bibidyo pa po sa loob. Bibidyo po ako sa loob eh. Wala kaming kaalam-alam na i-report na pala kami sa pulis nung kagawa dito. Hindi. Sakay na lang po natin. Dalawa magdayang motor. Hindi ka sumakay. Dadalhin sa barangay. Pinataas daw kasi yung mga damit nila dahil nga daw itinawag pala kami nung kagawad sa mga pulis. Oo, tapos pagdating sa barangay, tawagan yung mga nanay at tatay ninyo. Pasensya na, hindi namin alam eh. Hindi makukulong yung ginagawa mo. Dito na nga kami diniretso sa mismong barangay. Kaya bukas ng tubusin. Kinabahan nga kami dito dahil sabi nung kagawad, dito daw bukas kami tutubusin. Pinaglagay na din kami dito ng mga pangalan namin. Kung kayo ay magbigay ng pangalan kayo. Oo, maglalagay kami. Picturean nyo na din po kami. Picturean nyo na din po. Hindi, pangalan lagyan natin. Yung aming kailangan para naman kami may report Oo. kami may ginagawa kahit sa utang gabi. Kasi kailangan yun nila. Ano alam. Wala naman tayong problema, wala naman kayong ginawa. Ang amin lang, sumusunod lang kami sa aming tuntunin. Nagpapasalamat pa din talaga kami dahil naintindihan kami ng mga pulis at mga tanod. Kasi nga pre, wala naman talaga kaming masamang balak doon. Pero thankful pa din talaga kami sa mga pulis na to dahil pinayuhan pa kami. Kaya ngayon, alam na namin ang mga susunod na gagawin namin. Pati nga etong isang pulis nakakwentuhan pa namin. Yung may kamay. Hindi, pero aral na yun. Di natin alam yun eh. Di namin alam yung kuya eh.